Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Santiago chapter 1 verse 17. Sinasabi dito na ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ang Diyos ay palaging mabuti. Ito ay isang pangunahing tema sa maraming relihiyon at espiritual na tradisyon na nagbibigay diin sa likas na kabutihan at mapagkawang gawa ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Pinibigyang diin ng mga banal na kasulatan at tradisyong Kristiyano na ang Diyos ay tapat at tumutupad sa kanyang salita. Kahit na ang mga tao ay maaaring hindi palaging maaasahan sa kanilang sariling mga pangako. Ang Diyos ng Biblia ay pinaniniwalaan na siya ring Diyos na mayroon tayo ngayon. Ang paniniwalang ito ay nakabatay sa konsepto ng divine immutability na nangangahulugang ang kalikasan at karakter ng Diyos ay hindi nagbabago. Inilalarawan ng Biblia ang Diyos bilang hindi nagbabago sa kanyang diwa at layunin, na nagbibigay diin sa kanyang patuloy na presensya at pagiging maaasahan. Ang paghahanap ng kapayapaan sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos ay kinabibilangan ng pagkilala sa kanyang matatag na kalikasan kahit sa gitna ng mga pagbabago sa buhay. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa pagtitiwala sa pagiging maasahan, katapatan at pag-ibig ng Diyos na nananatiling pare-pareho anuman ang mga pangyayari. Ang pag-asa sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako ay nagpapahiwatig ng kanyang katapatan at karakter gaya ng ipinahayag sa banal na kasulatan. Kabilang dito ang pag-angkla ng pananampalataya ng isa sa mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, katiyakan at lakas sa mahihirap na panahon. Ang pag-asa na ito ay nakabatay sa paniniwalang tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako na pinatutunayan sa buong Biblia. Kilalanin ng Diyos at mamuhay ng naayon. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang magkaroon ng intelektual na kaalaman sa Diyos, ngunit upang bumuo ng isang personal, matalik na kaugnayan sa Kanya at pagkatapos ay mamuhay sa paraang nagpapakita ng kanyang karakter at kalooban. Kabilang dito ang aktibong paghahangad na maunawaan ng kalikasan, mga hangarin at mga plano ng Diyos, at pagkatapos ay iayon sa ang mga iniisip, salita at kilos ng isang tao sa kanyang mga turo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.